before the throne of God above. I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can beat me thence depart. No tongue can beat me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I'll look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, My perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Magandang gabi po at happy midweek po sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood po sa ating program. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at kaligayahan po namin na kayo paglingkuran. Bagamat panahon po ng pandemic mga kapatid, wala tayong pagkakataon na tayo ay magkita-kita face to face sa midweek and vesper worship sa ating church. Ganun pa man, maraming salamat sa media platform katulad po ng Facebook at YouTube at iba pang mga plataforma sa larangan po ng teknolohiya kung saan kahit sa ganito pong pamaraan ay maipahatid po natin ang pabalita ng Panginoon at ang ating espiritual na pangailangan ay matutugunan po sa magitan ng mga ganitong programa. Ito po ang ating online midweek prayer meeting mga kapatid. At ito po yung lingkod, Arnel Marcaida, makakasama niyo po sa ating pag-aaral ngayong gabi. Pinapasalamatan ko po ang nagbigay ng tanging awit sa atin, papuri sa Panginoon. Ganun din po sa handog para sa ating lahat, sa ating espiritual na paglago, sa ating buhay pananampalataya. Ang ating susing talata ngayong gabi mga kapatid, masusumpungan natin sa Hebreo 12 talatang 1. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Yan po ay masusumpungan sa 12.1 ng Aklat ng Hebreo. At ang paksang ating tatalakayin ngayong gabi, paano tayo magtatagumpay. Isang napakagandang paksa mga kapatid, paano tayo magtatagumpay? Sa mundong ito, napuno tayo ng mga pagsubok, mayroong nagaganap na malaking labanan ang tinatawag natin Great Controversy. Mahalaga na malaman natin ang mga sikreto kung paano tayo magtatagumpay. Sa lahat ng larangan ng buhay, maging sa sports, maging sa mga examination, sa mga paligsahan, ay itinatanong palagi paano tayo magtatagumpay. Maraming mga pamaraan na ginagawa ang tao para magtagumpay, para maging successful sa kanyang ginagawa. Ngunit ngayong gabi ating aralin ang tatlong mga puntos sa buhay pananampalataya. Paano tayo magtatagumpay? Mga kapatid, ang una, hanapin ang kalooban ng Diyos. Seek God's will. Hanapin po natin ang kalooban ng Diyos.
Mga kapatid, ayon po kay Rick Warren sa kanyang aklat na The Purpose-Driven Life, tayo po ay nilikha ng Diyos para sa isang malaking misyon. Kaya't upang tayo maging matagumpay, kailangan nating matiyak kung ano ang ating misyon sa buhay. Kailangan din nating malaman kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay nabubuhay sa lupang ito mga kapatid dahil meron tayong misyon. Meron tayong dapat na gawin at gampanan sa ating buhay. Hindi lamang tayo nabubuhay para kumain, matulog, gumising, gumala, mag-Facebook, o magpakaligaya sa buhay nito mga kapatid. May misyon tayong gagampanan. May purpose sa buhay natin. Hindi tayo nabubuhay bilang tsansa lamang at kung ano lamang gusto nating gawin. Nabubuhay tayo para gampanan ang isang gawain, ang isang misyon na iniatang ng Panginoon Diyos sa ating balikat. Mga kapatid, meron tayong misyon na ipapagawa ang Panginoon sa ating buhay. Ikalawa, sundan natin ang yapak ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po, we must pattern our life after Christ's life. Kung tayo po'y tinawagan na maging Kristiyano, mga kapatid, meron tayong gagampanang tungkulin. Meron tayong susundan ng mga yapak. At yan po ay ang yapak ng ating Panginoong Hesus. Ano ba mga yapak ng Panginoong Hesus? Ano bang ginawa niyang paglilingkod nung siya nasa lupang ito? Pinaglilingkuran ni Jesus sa mga taong makasalanan. The very purpose of Christ's first coming is to seek and save the lost. Hanapin at kanyang iligtas sa mga nawawaglit. Yan ang misyon ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya nga siya naparito upang hanapin at iligtas sa nawawala. At nang matapos niya ng 3 taon at kalahati ang kanyang earthly ministry, tumawag siya ng mga alagad during his ministry para i-train sila at ipagpapatuloy ang gawain ng paglilingkod, partikular ang soul winning o pagliligtas ng mga kaluluwa. Kaya ang misyon ng Panginoong Hesus sa lupang ito, hanapin at iligtas sa mga taong nawawala, mga nawaglit at napahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Paano po ba tayo napahiwalay sa Diyos? Sa Isaiah 59:2, sinasabi doon na, kundi ang inyong mga kasalanan ang nagpahiwalay sa inyo sa inyong Diyos. Kung bakit nagkaroon ng gap sa pagitan ng Diyos at ng tao, ay dahilan sa kasalanan, mga kapatid. Kahit ang mga dalangin natin hindi nakakarating sa langit, dahilan po sa kasalanan. Kahit nga ang ating unang mga magulang ay nagtago doon sa likod ng halamanan nang hanapin sila ng Diyos sapagkat nakagawa sila ng kasalanan sa harapan ng Diyos at hindi nila kayang humarap face to face o harapan sa ating Panginoon dahil sa nagawa nilang pagkakasala, mga kapatid. Kaya nga, pero ang Panginoong Hesus ay meron pong ginawang misyon sa lupang ito. Pinaglingkuran ni Jesus sa mga taong makasalanan, mga may sakit sa isipan, physical man o mental na karamdaman, ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng uri po ng sakit, kahit ang cancer, kahit ang kamatayan, kayang buhay ng Diyos ng Panginoong Hesus ang mga taong namamatay, physical man o spiritual na kamatayan. Very powerful ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Naglingkod siya sa mga makasalanan. Ang mga may sakit sa isipan, sa katawan, physical sickness, spiritual sickness, mga may ketong na walang kagamutan sa kanyang kapanahunan, pero gumagaling sa pagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, napakahalaga po ng ating ginagampanang misyon. Dinalaw po niya ang mga may karamdaman at ang mga yagit sa lipunan, yung mga outcast, kahit yung mga babaeng patotot ay kanyang minamahal at kanyang sinisikap na sila ay iligtas sapagkat ganon kalalim at kalawak ang pagmamahal ng Diyos. Sapagkat hindi nga siya naparito para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Minsan nga ay tinutuligsa ang Panginoong Hesus ng mga Skriba at Pariseo. Sabi sa kanyang mga alagad, bakit itong inyong guro ay nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis, sa mga tax collector, at sa iba pang mga outcast o mga parang itinakwil ng lipunan? Nabasa ng Panginoong Hesus ang kanilang isip at ang kanyang sagot ay, ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit, mga kapatid. Opo mga kapatid, walang pinipili ang Panginoon na ililigtas niya kahit ang mga pinaka-outcast, itinatakwil ng lipunan, ay kanya pong minamahal. Binigyan niya ng pag-asa at paningin ng mga bulag. Hindi lamang pisikal na pagkabulag ang kayang pagalingin ng Panginoon. Isa sa mga bulag na pinagaling ng Panginoon si Bartimeo, mga kapatid. Ang kanyang pisikal na pagkabulag ay pinagaling ng Panginoon. At the same time,
ang kanyang espiritual na pagkabulag ay pinagaling din ng Panginoon. Ang Panginoon Diyos ay kaya ring magpagaling ng mga taong nabubulagan sa espiritual na bagay. Nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin maunawaan. Spiritually blind tayo mga kapatid. Mga katotohanan ng salita ng Diyos, hindi natin maunawaan. Yan po ay spiritual blindness na tinatawag mga kapatid. Napapagaling po yan ng Panginoon at hindi lamang physical na pagkabulag mga kapatid. Kaya nga po, ipinangaral po niya ang katotohanan. Katarungan, ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Wala po siyang, kanya pong binabasag ang mga tinatawag na racial discrimination. At ang lahat ng mga prejudice ay kanya pong inaalis sa panahon ng kanyang ministeryo. At kanyang ini-inject at kanyang idinidiin na ang mga tao ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos mga kapatid. Lahat ay minamahal ng Panginoon at sinisikap niyang mailigtas sa lahat ng tao. Alang-alang po sa kanyang kaharian. Ayan po ang mahalagang misyon ng ating Panginoon kung bakit siya naparito sa lupang ito. Sabi nga po mga kapatid ay wala siyang sinayang na panahon. Siya naging mabuting katiwala ng kanyang buhay at wala rin siyang sinayang ng mga pagkakataon, opportunities and time. Mahalaga po sa kanya, sa ating Panginoon. Naniniwala siya, time is gold. Mahalaga po ang panahon para sa kanya. Ang tangi niyang pagkain po ay gawin ng kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Ang kanyang gawain at ang kanyang business is to do the task given to him by our Father, Heavenly Father. So mga kaibigan, sundan natin ang mga yapak ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ang Panginoon, pagkatapos ng kanyang 3 taon at kalahati ng ministeryo, siya po'y pinako sa krus, inilibing, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na maguli, at siya umakyat sa langit, at natapos ang kanyang misyon, naghanda ng dakong kalalagyan natin sa langit na bayan, upang tayo po ay ihatid niya doon sa kanyang ikalawang pagbabalik, dadali niya tayo sa lugar na kanyang inihanda. Sa Juan 14:1-3 sabi niya ay huwag maglumihanan ang inyong mga puso. Magkisampalataya kayo sa Diyos at magkisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon na sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y makaparoon at may paghanda ko ng dakong kalalagyan, ay muling paririto ako upang tanggapin ko kayo sa ating sarili. Kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. What a great promise mga kapatid! Isang magandang pangako ng ating Panginoon. Hindi magpapatuloy ang mga kahirapan sa mundong ito. Tatapusin ng Panginoon ang mga kalamidad, ang mga pandemic, ang COVID-19, at iba't ibang uri ng karamdaman, maging ang kamatayan, at ang kasalanan, mga kapatid, wawakasan ng Panginoon yan sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya nga, natapos man ng 3 taon at kalahati ang maiksing panahon ng misyon ng Panginoon sa lupang ito. Ngunit nag-train siya ng mga tao. Una yung sa kanyang circle of disciples, yung 12 disciples. And then may nahikayat ng 70, merong 120, at and so on and so forth hanggang tayo po nakarating sa atin ng Ebanghelyo, tayo man ay nahikayat din. At nais natin sumunod sa isang pabalita at panawagan ng Diyos na manumbalik ang mga tao sa Kanya. Mga kapatid, ang pangatlo ay sundin natin ang panuntunan ng Diyos. May mga panuntunan ng Diyos mga kapatid. We must follow God's rules. Maraming sets ng panuntunan ng Panginoon. May moral law, mayroong kautusan tungkol sa mga malinis sa pagkain, may kautusan din tungkol sa pangangaral. Maraming mga instruction at principles ang Biblia na kung susundin natin, mabubuhay tayong may kabanalan. We must follow God's rules. Ang tanging susi daw po sa tagumpay sa buhay na ito ay alamin natin at sundin ang panuntunan ng Diyos, at ito po'y nakatala sa Biblia. Kailangan natin itong basahin, pagbulay-bulayan, at gawin natin gabay sa ating buhay mga kapatid. Sinasabi nga po ni Haring David sa awit 119, 105 hanggang 106, Psalms 119, 105 up to 106. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw, taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin, tutupdin ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Alam mo itong aklat ng mga awit, ito po ay isang patula. No? Nasulat po ito na isang patula. Kasi yung tula naman, pag nilapatan mo ng tunog, nagiging awit. O awit, sulat ni Haring David mga kapatid. Iba rin po yung awit na awit ng mga awit, Song of Solomon. So mga kapatid, napakaliwanag po. Paano tayo magiging matagumpay?
hanapin natin ang kalooban ng Diyos, sundan natin ang yapak ng ating Panginoong Hesus, sundin natin ang panuntunan ng Diyos, at mga kapatid, may katiyakan tayo ng tagumpay kung kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Kung paano ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay sa mga tukso at mga suligi ng kasamaan sa mundong ito, pandaraya ng kaaway, nagtagumpay siya sapagkat meron siyang constant communication at palagi niyang hinahanap. Early in the morning pa lang, nagpipray na siya, hinahanap niya ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. At siya po'y ginampanan niya kung ano ang kanyang misyon sa lupang ito. Nakafocus talaga ang Panginoon sa kung ano ang dapat niyang gawin sa mundong ito. Kahit may mga tuksong dumating sa pagkain dahil siya nagutom, tinukso siya ng diablo na gawing tinapay. Yung pagkain, nagpatuloy ang Panginoon sapagkat, o yung bato ay gawing tinapay, nagpatuloy ang Panginoon sapagkat alam niya na meron siyang misyon na dapat niya matapos ang pagliligtas sa ating mga makasalanan. Ang pangatlo, sundin natin ang panuntunan ng Diyos, mga kapatid. Ano man ito, moral man ito, na guidelines sa Panginoon, ito man ay kautusan ng Panginoon, o kaya ay panuntunan ng Panginoon sa malinis na pamumuhay, sa paraan ng pagiging katiwala, sa paraan ng kung paano tayo mabuhay, na dalisay, may kabanalan, sundin po natin mga panuntunan ng Diyos. Maging sa mga guidelines, sa mga dapat at hindi dapat natin kainin, sundin natin ang ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat dyan tayo magtatagumpay. Mga kapatid, tunay nga po na tayo ay may nakalaang tagumpay sa mundong ito kung kasama natin ang Panginoon. Ang sabi sa ating talata, Hebreo 12:1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Opo, tayo'y tulad ng mga runners, tumatakbo tayo sa isang takbuhin bilang isang mananampalataya. Atin pong pagsikapan na hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sundin natin ang kanyang mga yapak ng ating Panginoong Hesus. Ang iniwang misyon sa atin ay gampanan natin sapagkat yun ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Sundin natin ang panuntunan ng Diyos sa ating buhay. Mga kaibigan, nais ba natin na magtagumpay? Sundin natin ang mabuting halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Constant communication with His Father, kanyang ginaganap ang mga yapak, ang mga tagubilin ng ating Panginoong Diyos sa langit, at ang kanyang yapak ang sinusundan natin, sapagkat tiyak tayo na si Jesus na nagtagumpay, magtatagumpay din tayo. Sundin natin ang panuntunan ng Diyos, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay natin sa pananampalataya, at tayo magtatagumpay. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Amang nasa mga langit. Sa gabing ito, kami po'y muling lumalapit upang pasalamatan ka sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat din po sa mensaheng amin na pakinggan. Salamat din po sa inyong walang sawang pag-ibigay sa amin ng inspirasyon upang makapagpatuloy kami na naglilingkod habang kami naghihintay sa malapit ng pagbabalik ng aming Panginoon. Hanapin namin ang kalooban ng Diyos. Sundin namin nawa ang mga yapak ni Jesus at aming sundan at tuparin ang mga panuntunan ng Diyos sa aming buhay. At bigyan nawa kami ng banal na Espiritu na ipinangako ninyo. At magawa po nawa namin ang tungkulin iatang mo sa aming balikat, ang misyon na nakalaan sa aming mga responsibilidad. At sa bawat isa po sa amin, masundan namin kung anong plano ng Diyos sa aming buhay. Salamat po na marami sa pagdinig sa iyong mga panalangin, sa pagkapatawad sa iyong mga kasalanan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa ating midweek prayer meeting online. At sa darating pong Vesper, ngayon ay 3, sa 5, sa February 5, 7 o'clock po, mapanood nyo muli sa ating pong Facebook account, ang ating pong Vesper online meeting. Yan. Pagpalain kayo ng Diyos at kung meron po kayong mga prayer requests na nais nyo pong isama po sa pananalangin, just comment, post your comment below at pwede po namin ipapanalangin sa ating mga live broadcast dun sa Adventist Community Radio. Paki-promote na rin po. Pag nakita niyo po yung ating mga simultaneous broadcast sa radio and via Facebook Live, Adventist Community Radio 101.7 FM. Don't forget to like, react, and share po ang ating video para mas malawak po ang ating mararating, ang ating pabalita ng Panginoon at ang pag-asa. Magiging missionary po tayo, home missionary
simpleng paraan na mag-share lang tayo ng ating videos. Kahit itong video po ito, pakishare nyo na rin po. At sa inyong mga kaibigan para mapanood din po nila at madama nila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Diyos. Happy midweek po sa ating lahat.